Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang. I'm here from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong September 28 to October 4, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto yung makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang para sa mga magpapa-personal reading. General reading tayo, Kabayan Libra, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Aries, Sagittarius, Libra, and Leo. Yung mga taong you have an enemy. May enemies. Pag sinabi ko enemy, isa lang. Enemies, may enemies ka. Baka sa iba sa'yo yung isa. Yan. There's an enemies. May blockage sa'yo, no? Pero nasa iyo kasi yung susi. Kung mag-i-stay ka, nasa sa'yo yun. Diba? Sinasabi rin dito na you need to protect yourself. Huwag ka masyadong malambot. Hindi ko naman sinasabi na maging masama ka. Protektahan mo yung energy mo, protektahan mo yung sarili mo, mahalin at tandaan mo, you are worthy. Or maybe nahandito yung situation. Diba dito matulungin no? Matulungin kayo. Yung iba sa inyo, tarot reader ka ba? Or may tao na nagpapataro sa'yo. Or maybe this is you. May mag-a-unlock sa'yo. Libra, meron. Maybe idea. There's an unlocking situation. May mga mag-o-open sa'yo. Ganyan. The answer is in yours. Yung sinasabi dito, no? May mga kasiyahan ako nakikita dito. May mga iisipin ka. Maaaring may mga isipin ka kasiyahan. May mga isipan ka na gusto mo makipagkita dito. Gusto ganyan. Meron ka mga actions and paninindigan or there's a desire to make ka na gagawin. This week, maaring there's a party, celebration, kasiyahan, ganyan. Maaring ganun, no? Or mga bagay na related to a work o kaya stability, trabaho. Yung, makaka-receive ka raw ng gift or pagmamahal with someone, no? Ang nakikita ko dito, and or vice versa. Ikaw ang bibigyan ng gift or magbibigay ng pagmamahal. Pero dito sa sitwasyon na to, there's a woman, ibig sabihin may babae, maaring anak mo siya, kakilala, no? Na maaring may sasabihin siya sa'yo. May hihingin siya sa'yo. Pwede siyang hihingin ng tulong or may sasabihin siya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo ay there's a delay situation. Nadi-delay. May mga delay. May blockage and delay obstacle. There's a challenge coming this week sa'yo. No? Ito, kaya sinasabi ito, you need to protect yourself. Siyempre, protect your money. Wag mas maraming lumabas. Ay, hindi pang ano. Wag palagastos o mas maraming lumabas. You need to protect your finances. Then, yung iba sa inyo, may pagka-boss or you are a leader. Kumbaga, you have a power to manage something, no? Maaring sa trabaho mo, may na-manage ka doon, ganyan. Maaring, basta parang, maaring kayo is may business, malaki man o maliit, may ima-manage ka ata or mayroong ililid ka na isang sitwasyon sa buhay mo. Yun by this week. Sabi dito, if you want to achieve, to fulfill, or to change, or make a solution, the key is in yours.
Sa lahat nasa iyo. Kung gusto mo mag-growth, ganyan. So, iba dito is, mayroon, kung ano yung career or yung ano yung passion or creativity mo, this type, mas pwede mo pa daw yung lawakan. Kasi mas malayo pa daw yung mararating mo. Yun ang sabi dito. May sitwasyon lang o tao, sitwasyon lang na nakapagpapabigil sa'yo to grow more. Pwedeng sarili mo, pwedeng someone, pwedeng idea ka lang na idea, thinking ka lang ng thinking, pero hindi mo ina-action. Pwedeng ganun. Energy ni Libra. Pero marami ka pa daw ibubuga. Marami ka pang mararating. No? Yun ang sabi to. Iba dito no? Ano ba to? Traveler or ano ba dito? Nag-hiking or mahilig mag-hiking. Energy niya. Okay, ang energy mo, devil, oh. Ano ba yan? Okay, energy mo this week is magkakaroon ka ng connection sa mas nakakabata sa iyo. Pwedeng anak mo, pwedeng pamangkin, basta mas bata siya sa iyo, no? May hihilingin ka or may hihilingin siya sa iyo. Also, masaya yung energy mo this week. Ang nakikita ko dito, masaya naman siya. Kumbaga, Mario, or more on focusing and valuing yourself this week, yung magpo-focus ka sa mga pinapangarap mo sa buhay mo. Kumbaga, this week, you are very satisfied sa meron ka ngayon, material or spiritual. Yan, may mga kahilingan na pwedeng dumating. 6, 9, 15. Ay, may magbabago sa'yo, oh. Kasi di sa 15 cups. May wish ka na makakamit. Yun na nakikita ko dito. May hiling ka na makakamit. Halimbawa, hiling mo is sana makipag-communicate sa akin yung tao ko. Sana yung anak ko. O kaya sana is maging okay na ang lahat. Sana makasave na ako ng money. Ganyan. Makakamit mo daw yon. Pero sabi ko nga sa'yo, nasa sa'yo si Ki. Maaaring magkakaroon ka ng distraction. No? May magdi-distract sa'yo to fulfill your wish come true. Ngayon, you are satisfied. Saya. Kumbaga, hindi yung kasaganaan, kaginhawaan, sabi ka nito. Also, there's a reward no? Ako nakikita sa iyo. Baka may ma-achieve ka talaga. May mga positive outcome this week na makakamit. Tingnan natin, parating. Ano to? Universe. Parating na yan. Kaya lagi lumalabas. Meron ka daw ikakashock. Meron kang ikabibigla this week. Expect the unexpected. Pwedeng magkakaroon ng mga revelation, ganyan. Pwedeng, dali. Sabi dito, lakasan mo daw yung loob mo This week, lakasan mo daw yung loob mo. Kasi may malalaman ka. Okay, parating sa'yo. Sabay na ako no? Teka, iPad natin. Sabi dito, merong daw na tao ka na makakausap. Ikaw or siya, magiging cold sa'yo. Parang walang pakialam sa'yo.
May taong mawawalan. Either magiging cold siya sa'yo, ayaw ka muna niya kausapin, or wala siyang pakialam sa'yo. Meron din ako nakikita dito na, kasi may tao dito na ano eh, ayaw niya magparaya. Ganun. May gulo, or pwedeng, when it comes sa'yo, magulo yung isip mo. No, halimbawa, magulo yung isip mo is, gusto mo kausapin si ganito, pero naguguluhan ka. Gusto mo siyang itama, pero naguguluhan ka. O gusto mo siyang bigyan ng advice, gusto mo magsuporta with someone, pero naguguluhan ka. Pwedeng ganun. Also, dito sa situation mo is, kasi magiging mood, sana hindi ikaw to. May moody type ako nakikita dito eh. Magiging moody. May galit, may puot, may taong matindi yung galit. Yun ang sabi dito. Meron din tao dito na hindi siya pwedeng, or pwedeng hindi ka na nagtitiwala sa kanya, hindi ka umaasa sa kanya, pwedeng ganun. Or may tao na hindi siya pwedeng asahan, or dishonest, or hindi pwedeng magkatiwala. Ganyan. May tao dito na magiging bitter sa'yo. Yun ang sabi dito. This week may gaganon, no? Ba? Gusto ng gulo ha? Sabi ko na eh. Or pwede sa iba sa inyo, eh magiging magulo yung isipan. Marami kang isipin. Alam mo kung sakasakaling may makipagtalo sa'yo, parang wala ka naman din pakialam. Parang bala ka nga dyan. Magsalita ka lang magsalita. O sabihin mo yung gusto mong sabihin. I don't care. Anong dapat iwasan ni Libra? Dapat po iwasan? Tama naman, universe. Okay, ang dapat mo daw iwasan mo yung maliitin yung sarili mo o magpamaliit or mangmaliit. Tama ba ako, Tagalog? Mangmaliit ng tao or maliitin yung sarili. Vice versa tayo Iwasan mo to judge or mag-judge or iwasan mo yung mga judgmental. Iwasan mo rin magkaroon ka ng self-doubt, syempre, sa sarili mo, no? Tsaka yung sabihin mo na parang, bakit ganon? Hindi ko pa naakamit yung mga manifestation ko, yung mga wish come true ko, ganyan. Iwasan mo mag-isip ng ganon, kasi hindi naman talaga. Sinasabi lang dito ni universe na may mga bagay talaga na kailangan mong panindigan kasi. May mga bagay na kailangan mong aksyonan, kailangan mong protektahan, ay, ganyan. May mga bagay na parang kulang pa. Ibigay mo pa daw yung best mo, yung effort mo, yung hard work mo. Kailangan mo ma-progress kanya. To accomplish. Kumbaga, you need to finish something into your life. Iwasan mo yung mag-delay yung success or may mga bagay, halimbawa gagawin mo, pwede naman siyang gawin ngayon, bakit bukas pa? Diba? Yun. Iwasan mo yun. Iwasan mo din siguro yung magpa-control or yung kontrolin yung sarili mo. Kung may mga bagay na need to speak, mag-speak ka rin. Yan. Mapanghinaan ng loob, syempre. No? Syempre, iwasan mo yung ingat ka no, sa mga pagkakamali na pwedeng maganap o mangyari sa iyo. Tandaan mo pala, nasa iyo si Key. Is not to take it action and not trust sa intuition mo. Iwasan mo yon. Kinakailangan mo yon na gawin. No, huwag kang mag-doubt, huwag kang matakot from the unknown situation, maging productive ka, hindi yung walang kilos o action. Huwag kang magpapadistract, no, sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi kaya mong gawin at kaya mong ma-accomplish itong lahat na ito, no?
ang sinasabi dito. Huwag ka lang magpapa-blockage sa kanila. Kailangan, you need to focus to your mission. You need to focus sa accomplish or sa iyong achievement in life. Isara na ang mga dapat isara sa buhay. Sabi ganyan. Tapusin na ang mga dapat tapusin sa buhay. Love, kamusta ang love? Ang pagbabago kasi nasa sayo. Nasa sayo. Focus ka lang sa target mo. Yung mga belongings mo pa na meron, ano mo na yun. Bye-bye ka na dun. No? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, Libra. Magpamilya, pwede. Kaibigan. Kamusta ang love ni Libra? Ha? Ano yun? Dalawa lang. Okay. Kung kayo, okay. Kung single kayo ha. Kung single kayo, may bagong darating sa buhay mo. Ibig sabihin, may bigla ka daw makikilala na isang tao sa buhay mo. Pero, kung biglaan siyang papasok sa buhay mo, bigla rin siyang aalis sa buhay mo. Ay, naku po, wag na ate. Sabi ka, oo nga. Pero nasa iyo pa rin yun. Diba? Kung kayo naman is separated nitong tao na to, kung separate, kasi may pagsisinungaling, may lihim, no, dito sa relationship na ito. Nahandoon yung sitwasyon na pinilit naman na maging okay yung relationship, no, pinilit na maging okay ito, pero hanggang sa dumating na maaring isa sa inyo is nagkaroon ng doubt, no, pointed na yun, wala pang alam mo dito, hanggang sa dumating na nag-isip yung isa to move forward, no, pero kung titingnan ko dito, is maaring naaalala ka pa ng tao na to, maaring naiisip niya o nagdi-dream pa siya o iniilusyon ka pa ng tao na to no, sa nakikita ko dito. Maaring may tao dito na nag-iilusyon o nare-reminisce niya yung nakaraan or andun yung situation na either akala ko kami, yung pala hindi, yung iba naman gusto pa niya ng forgiveness in this relationship. Pwedeng ikaw ito or vice versa tayo. Yun ang nakikita ko ha. Pero nagkakaroon lang siya ng doubt sa sarili kasi siya, nalilito siya eh. Hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya sa'yo, ano yung how to communicate. Ganun, vice versa tayo. Nag-iisip siya at nagsisiyasa, no, ng mga bagay-bagay. Pero may iba, no? Sa iba dito, sa iba hindi naman lahat eh. Hinanap kasi nung isa sa inyo yung kakulangan na wala sa'yo. Yun. Ang hirap, nobody's perfect naman kasi, no? Ano hinahanap ng iba? Hindi nila kasi sabihin, di ba, no? Mga tao na to. Ini si ate, no? Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship, pwedeng may mga bagay na hindi nyo napag-uusapan or may mga bagay na hindi sinasabi ng bawat isa. Pwedeng siya, wala siyang hindi sinasabi sa'yo, pwedeng nagsisinungaling siya o hindi niya sinasabi yung gusto niya sabihin talaga sa'yo, or ikaw ito sa kanya, gano'n. Pinipilit na balansehin yung sitwasyon. Kasi handun yung love and care ng isa dito, no? Yun nga lang, may mga point ng buhay na parang nagmumuni-muni o nag-iisip ng mga bagay-bagay yung isa sa inyo na gustong gawin o gustong aksyonan, no? Sa relationship na ito. Nakakaramdam siya ng disappointment or nakakaroon ng sad or feeling sad kasi parang hindi niya maibigay sa'yo or vice versa, hindi niya maibigay sa'yo yung lahat para ikaw is lumigaya or vice versa tayo. Pero binabalanse ng isa sa inyo yung relationship. Pareho kayo nagbabalance. No?
Kaya kung ako sa inyo, kung mas more yung gusto yung ano, magkaroon kayo ng more on connection nitong taon na to, mag-open up kayo sa isa't isa. Kumbaga, kung isa sa inyo is nagsisikreto, kung ano man yung secret na yun, you need to accept. Diba? Kung aksyonan at itama na lang. Kung may mga maling nagawa, ganyan. O may mga gusto siyang sabihin, ikaw may gusto kang sabihin, sabihin mo. Para mag-open up. Para mas matumagal yung relationship. Tingnan natin ang iyong money. Money ni Libra. Money po ni Libra this week. Pangit. Okay, when it comes sa money mo, there's a loss of money. No, ako nakikita sa iyo. Loss of money ito, talagang, alam mo yung stagnant siya actually. Stagnant yung money mo sa nakikita ko dito. You need to save money, ano? This week kasi, ang nakikita ko sa iyo dito, there's a loss. Stagnant and loss of money. Sana hindi kayo mahulugan, manakawan, or may mga bagay o pagpapasya na maging mali pagdating sa pera. Pag-isipan nyo maigi ha. Pag-isipan nyo maigi. Pagdating sa pera. Huwag agad-agad. No? Yun na nakikita ko dito. Sadness to. Kumbaga, pagdating sa pera din, there's a bad news. So, iba sa inyo may mga bad news na magaganap. Iba dito, delay to. Yan. May mga loss of control, may mga magkakaroon ng sagabal pagdating sa pera mo. Halimbawa is gusto ko na mag-ipon ng pera. Gusto ko nang mag-save nito kasi gusto ko ng ganyan, ganun. Kasi gusto ko mag-business, ganyan. May distraction na darating sa iyo. May mangyayari o magaganap sa buhay mo na naulit na noon, muling mauulit. May pag-uulit na isang sitwasyon. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. No? Yun ang nakikita ko dito. Sana ingatan niyo yung pera niyo. Ha? Ito. Or kung saan aspeto ng buhay mo, ingatan mo. Sa iba sa inyo, may mga bagay kayo na hindi nyo pa na-ilelet ko talaga ha. Kaya nga dito si Ki. Iba dito, nilalabanan niya yung pagbabago ng buhay niyo. Halimbawa, binibigay sa iyo ni universe yung sign, pero hindi ka nakikinig doon. Diba? Halimbawa, may karelasyon ka. Halimbawa lang, o kaya may kaibigan ka na lang. Kung ano man yan. Pero, binibigyan ka niya ng sign na red flag. Pero hindi ka nakikinig sa intuition mo. Hindi, baka ano lang, baka ganyan. Tapos pinipilit mo pa rin yung sarili mo dun sa bagay na yon. Kasi you ignoring Diba? Parang halimbawa nagkasala siya. Diba? Pero pinatawad mo pa siya. Kaya i-wake up ka ni universe dun sa sitwasyon na yon. Kasi meron siyang hindi nakikita. Meron kang hindi nakikita na nakikita niya dun sa tao mo. Diba? Kaya niya inaalis sa yung isang sitwasyon, o isang bagay, o trabaho man yan, o relationship. O kaya binibigyan ka niya ng warning. Pwedeng gano'n. Kaya sinasabi ito, mag-trust ka sa intuition. Halimbawa, gano'n din sa pera, di ba? Binibigyan ka niya ng sign, pero hindi ka rin pa rin nagtitiwala sa taas. Or ni-ignore mo lang yung intuition mo. Ano pa pwede nating malaman kay Libra? This week. Hala. Ito. This week, ang nakikita ko sa'yo,
Magkakaroon ka daw ng self-doubt sa isang tao. Pwedeng kasamahan mo sa trabaho, pwedeng karelasyon. A person who's connected to, syempre. Yan. Or self-doubt sa sarili mo. Kasi halimbawa, may mga plano ka, meron kang gustong i-progress, ganyan. Meron kang gustong gawin. Kumbaga, you have an idea to pursue na maaring hindi mo siya mapupursue. Yan. Yung iba naman daw sa inyo, ay magkakaroon o may mga disappointment, no? May blockage ka talaga, disappointment. Magkakaroon ka ng disappointment sa isang tao, pwedeng kasama sa trabaho, boss, basta who's connected sa'yo. Karelasyon, yun na nakita ko. Also, iba ay mahuhold ka daw na nakaraan. Ano yun? Ang anak ko. May frustration eh. Napuprostrate ka raw, oh. Pwedeng sa pera, pwedeng sa tao. Yung iba sa inyo, hindi ko alam kung ikaw, may maghihigpit o paghihigpit. May paghihigpit o maghihigpit. May paghihigpit na magaganap mo yan. Advice. Huwag ka magpapakontrol ha. Ano po to? Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, alam mo naman daw siguro kung ano yung tama sa mali. No, sinasabi dito. Siyempre, ang sinasabi sa iyo is may mga bagay o sitwasyon talaga na kailangan mo mag-trust sa intuition mo. Kailangan mo ng aksyonan. No? May mga sitwasyon na kailangan mo rin magsalita. No? Kailangan sa iyo wag ka lang, kumbaga you need to be aware din kasi, no? Sa mga tao na malalapit sa iyo, sa mga tao na who's connected you, mag-trust ka sa intuition mo, kung ikaw is pinabackstab o niloloko, or if in a relationship, ano ba to? Kung sila is nagiging totoo sa'yo, ganyan. O kaya yung mga kamag-anak mo, ganyan. Sila ba talaga nagiging totoo sa'yo? Totoo ba yung sinasabi nila? Ganun ang sinasabi dito sa'yo. No? And syempre, focus to your idea. It's up to you to make it happen. No? If you want to success, if you want victory and success in life, nasa iyo ito, nasa actions mo ang sinasabi dito. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Yung mga bagay na kailangan, you need to connect yourself to success, to start a new beginning in life. May mga bagay na kailangan mo rin maghigpit, may mga bagay na kailangan mong i-withdraw, ganyan. May mga bagay na kailangan mong mag-ingat. Ang sinasabi dito. Siyempre, patient. No, you need to connect to yourself din ang sinasabi dito, and connect sa mga tao na willing silang magbigay ng pagmamahal na tunay at suporta sa iyo. Give and take, kumbaga. Yun din ang sinasabi dito. Keep moving lang. Keep moving to achieve your success and victory in life. Enjoy mo rin yung life mo in a good way, ang sinasabi dito. And then, a person na makapagbigay sa'yo ng pagmamahal. Pero huwag ka papasok sa option. Masakit naman yun, di ba? Nasa sa'yo ito. Start a new beginning in life. This is a breakthrough sa buhay mo. Kung gusto mo talaga na, kung ba gusto mo ng trabaho, kasi nasa sa'yo, sige, di ba? Bagong trabaho, dahil relasyon, it's up to you. Nasa sa'yo to. Mag-start ka na ng new, fresh. It's time to change, be adventurous, and i-level up mo daw yung sarili mo. May mga gathering, may mga birthday mo eh. Happy birthday. Libra. Kaya pala may celebration ako nakita. Yan. Happy birthday. And belated man yan, birthday, or in advance. Ganyan.
Happy birthday sa inyong lahat. May mga exciting karoon na mararamdaman. Siyempre, isa rin yun, no? Yan, mga excitement, exciting happiness, collaboration, yan. May mga gathering na situation happen in life. Arigato namaste, God bless.